Nagmamadali ni Marcos itong paghahanda sa El Nino. O pakinggan natin. Ang pagpapatayo ng mga irigasyon bunsod ng banta ng El Nino. Plano rin niyang palawakin ang kinasang El Nino Task Force. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kasunod ng muling babala na hindi bababa sa 65 probinsya sa bansa ang makararanas sa matinding epekto ng El Nino sa 2024, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na plano niyang i-reconstruct o baguhin ang komposisyon ng El Nino Task Force na binuo noong Abril. Sinabi niya yan sa inaugurasyon ng Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao, Nueva Ecija kanina. This is, I think, a more serious and a more... Ito, minamadali at haharapin. Ito para sa akin maganda naman ito. Syempre, kailangan patas tayo. Tingnan natin kung matutulungan talaga yung mga magsasaka dito. Kasi may darating na El Nino at syempre kailangan ng patubig. So minamadali nila para ready tayo. Yan po ang sinisigaw nating matagal na kahit before pa. Ang focus ninyo, ilagay ninyo sa magsasaka, hindi sa angkat. At maganda itong sinasabi ni Marcos na fokusan niya at hinahanda na at hindi tayo magkakaroon ng tagtuyot. Maganda ito kung totoo. Kaya nga, abangan natin kung magkakatotoo. Kasi meron tayong mga kaibigan na may sakahan, message nyo lang ako. Kung ito ba ay totoo nangyayari o ito ay lip service. But as for the moment, tingnan muna natin. Baka naman totoo. Kasi kung totoo ito at makikinabang yung magsasaka, definitely bababa ang presyo ng bigas. Hindi tayo magkakaroon ng kakulangan. Hindi natin kailangan mag-export. Hindi kailangan mag-smuggled. So, makakatulong to sa bansa. Iyan ay may solusyon sa sikmura ng bawat Pilipino. O, tingnan natin. extensive effort because we really have to get everybody involved to be able to prepare to make sure that we can minimize, alleviate, and adapt to climate change. Hawak ng Office of the President ang task force at pinangungunahan ng NDRRMC. Wala pang detalye kung anong mababago sa task force. Pero NDMR, madalas mag-message yan sa akin. Di ba yan yung nagme-message pag may lindol? Natasan na ni PBBM ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration na paspasan ang pagtatayo ng mga irigasyon at mga pasilidad para sa mga magsasaka. Paspasan nyo ang irigasyon. Ang patubig po, ibig sabihin nun, di ba? Kasi alam nyo naman, pag summer, magkakaroon ng tagtuyot para masolusyonan yung tagtuyot na yan. Ako po, go ako dyan. Tulungan natin ang mga magsasaka. Tandaan po natin, meron tayong mga kaibigang magsasaka. Kung nanonood kayo dito, kayo may mga farm, message nyo ko kung ito ba talaga ay nakakatulong sa inyo. Kung ito ay nangyayari o ito ay lip service. Pero maganda yan. Ako gustong-gusto ko talaga yan. Tulungan ang magsasaka. Dapat nga lumaki ang sahod ng mga magsasaka natin. Dapat sila ay, kasi nauubos na po ang magsasaka. Tandaan nyo po pag yung mga magsasaka ay tumanda at yung mga anak nila nakikita na hindi maganda ang kabuhayan ng kanilang tatay na magsasaka, hindi na tayo makakapag-breed ulit ng new generation ng magsasaka. Patay tayo dyan. Kaya dapat gusto ko matuwa yung mga magsasaka. Pag matutuwa yung mga magsasaka, yung mga anak, sigurado, maganda ang kita sa sakahan. May suporta ng gobyerno. Yung mga anak, may inspired. Sige, gusto ko, paglaki ko, maging magsasaka ko. Ba ganun tayo? Halimbawa, nakita mo yung tatay mo, successful lawyer. Gusto ko maging abogado rin. Kung hindi man, gaya ko, yung anak ko mag-aabogado. Parang ganun Gusto ko maging doktor din ako, gaya ni tatay. Gusto ko maging pulis din ako kagaya ni tatay, mga ganun, di ba? Pero pag nakita mo, halimbawa, yung tatay mong salbahe pulis, ayaw mo maging pulis. O halimbawa, walang suporta sa gobyerno ang mga magsasaka, ayaw mo maging magsasaka. Diba, mahihirapan tayo niyan. Kaya nga sabi nila, matatanda na daw yung mga magsasaka natin. We'll see, let's see. Pero ako, pag yan talaga bumomba at talagang natulungan itong mga magsasaka at wala ng angkat or kung magkakaroon man ng angkat, minimal na lang. Mababalitaan natin yan. Mababalitaan mo, mababalitaan ko, mababalitaan natin lahat kung totoong nakikinabang ang mga magsasaka. Giit pa ng Pangulo, dapat sa Abril 2024 na ipatupad na ang mga programang tutugon sa epekto ng El Nino. Gaya na lang na pinasinayahang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project na makapagsusupply raw ng tubig sa halos 1,000 ektaryang taniman sa lugar. Higit 500 magsasaka makikinabang dito. Bawas gastos din ito, lalo't hindi na kailangan ng pambomba ng tubig. Yung iba, hindi na nila sinasaka pag during summer kasi mas marami yung magagastos sila sa diesel.
Target ng gobyerno na makapagtayo na higit 275,000 hectares na bagong irigasyon Ayan, sana totoo ito, no? Maganda ito. 275 hectares. Tapos i-restore 80,000. at maibalik ang nasa 80,000 na existing irrigation areas pagsapit ng 2028. 2028. Kaya lang, kailangan nararamdaman na natin yan. Huwag nang antayin ng 2028. Dapat maramdaman na natin ito itong summer ng 2024. Hindi man totally, pero maramdaman natin. Malaman ng magsasaka, una sa lahat, nakasuporta ang pamahalaan. Iyan lang tulungan mabuti. Yung ipakita ni Marcos na sa lahat ng administrasyon, kami ang magiging number 1 na tumulong sa magsasaka. Yan lang ang magawa ni Marcos. Malaking bagay yun. Kaya nga dapat yan ay pinapangarap ni Marcos na yung sinabi kong kailangan kayo ang maging number 1 sa lahat na naging administrasyon na tumulong sa magsasaka. Malaking bagay yan. Kasabay nito, nakuha na rin ng gobyerno ang biniling 100 at 41 excavators o panghukay na ipamamahagi sa iba't ibang probinsya. Para ito sa O, sa mga kaibigan ko pag may natanggap kayong mga ganito, message nyo ako. Kung may natanggap kayo ng meron ng bagong kagamitan maintenance sa mga irigasyon para sa mas maayos na produksyon ng pagkain kahit El Nino. Sa kabila nito, naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na hindi mapupuruhan ang ekonomiya sa posibleng pinsala ng El Nino sa 2024. O, isa pa yan. Hindi mapupuruhan ang ekonomiya natin sa 2024 because of El Nino. Dahil sa pagtuyot. Yan. Ito ngayon ang aabangan natin. Kung ito ay salita lang o ito ay makatotohanan. But this is a great challenge to Marcos and the administration. Pag mapatupad nyo yan, makikinabang talaga ang mga Pilipino dyan. I don't think that it will make a big it will impact, and what that channel will probably more on the prices. The relative share of agriculture in the economy is now much smaller.